Kuha tayo ng update sa kondisyon ng ating mga kababayan sa Myanmar at Thailand. Papanayin po natin si DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Yusek De Vega, magandang umaga po. Ngayong umaga sa inyo lahat. Kumusta po ang paghanap sa mga Pilipino sa Myanmar? Well, niyaramdam ko, mahirap pang mahanap. Unaccounted po pa yung 4 po. Opo. But hope is eternal. Kaya gagawin namin lahat ng magagawa para mahanap pa sila. Ayaw namin confirm na may namatay or what kasi habang hindi pa nako-confirmado, hindi pa natin, hindi pa tayo walang pag-asa. Madali ho ba yung coordination dahil under military junta ho yata ang Myanmar? Well, opo, pero ang problema kasi wala yung Myanmar na equipment para maghanap ng mga tao sa debris, no? Kaya nagpapadala yung iba't ibang bansa, pati Pilipinas, nagpapadala ng contingent para tumulong. So pag-asala lang natin na mahanap pa sila. Doon naman po sa Bangkok, Thailand, ano na ho ang latest information sa mga Pilipinong nadamay po? Mas magandang balita dyan na wala masyadong, walang reported na apektado, no? Okay. So, mabuting balita yon. Opo. Opo. Yusek, may mga gusto na hubang umuwi? Nagpapatulong? Wala po sa Thailand. Sabihin na, maaaring magkakaroon, no? Dahil may mga nawala ng trabaho. At iniimbestiga ng embassy para bigyan ng tugunan yung kanilang request, no? Tulad na nangyari sa Turkey noong 2023, pag may gusto umuwi, tutulungan natin. Opo. So nabanggit nyo na po yung tulong. So sa ganyung sitwasyon po, ano po maibibigay na tulong ng ating DFA sa mga naapektuang Pilipino? Ang unang tulong, siyempre, yung hanapin natin yung mga Pilipinong missing, no? Opo. Nag-recognize, no? Ngayon, yung mga kailangan ng financial assistance na nawala ng trabaho, temporarily, o kailangan ng shelter o umuwi, meron tayong funds para dyan, no? Yung ATM assistance funds. Maaari rin tumulong Department of Migrant Workers, meron silang attaché sa Bangkok, sa tabi lang. So, pag umuwi na yan, bibigyan sila ng reintegration ng pamahalaan, yung hanapan ng bagong trabaho. Pero, right now, ang kailangan natin gawin yung account muna yung mga Pilipino sa Mandalay. Kasi 3 major city, yung Yangon at Naypyidaw, yung official capital ng Naypyidaw, at saka Mandalay. Mandalay may mga 150 Filipinos, mga professionals. So, accounted for, apat ang missing. Ang problema na sa isang building sila sa isang gusali na gumuho, no? Sa isang condominium. Kaya pag-usapan na lang natin. Pero nandyan ang gobyerno, may budget tayo para financial assistance, even repatriation kung kailangan iuwi. Problema lang, paano natin iuwi? Hindi maobra yung airport. Sa Myanmar ngayon. So, ida-drive pa yan sa Bangkok, sa Thailand. Opo. Ay, Yusek, hingi na rin po kami ng development sa mga Pilipinong nagrally sa Qatar. Isa ho yung napalaya po. So may pag-asa ho yung iba pa yung mapalaya? May pag-asa po. Yung embassy natin, kinakausap sila, kinakausap yung police. And that time, magbigay ng legal counsel kung kailangan, kung kakasuhan. Pero sana hindi mabot doon. Opo. So ngayon wala pa silang kaso, Yusek? Wala pa. In-investigate pa. Check na kung meron silang balak na mag-disrupt ng Qatar or what. No? Wala naman, no? Pero again, no, nagbabala na yung ating bahada ng March 13. Kaya tugunan naman na hindi ayaw namin kayo mag-rally. Ang problema lang, bawal sa Qatar eh. At lalong-lalo na hindi totoo na yung embassy mismo nagpapauli sa kanila. Hindi po, mga Qatari po. Wala po tayo sa Pilipinas, sa Qatar tayo. Batas ng Qatar ang humihiral. So, ganun po yun. Okay. May assistance po bukod sa legal? Opo. Bukod sa legal assistance, may iba pa hong maitutulong tayo sa mga Pilipinong nasa Qatar. Pero kahit wala pang kaso, nakakulong sila. Hindi kulong, detained. Detained, ayun. Hindi ko naman sabihin na nasa prison. No? Police station sila, hindi sa sabihin, hindi yung sa kulungan. Opo. So okay naman yung kondisyon nila dun sa detention? Okay naman, pero siyempre walang gusto makulong, no? So we'll do what we can. Okay. Opo. DFA, salamat po, ingat po kayo. DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube
para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.